Survey po ng mga kabataan, siguro naman malaking porsyento rin ng mga botanteng Pinoy ay mga kabataan. So sana ipagpatuloy natin yan. Ako'y naniniwala na hindi basta-basta or agad-agad magpapauto ang mga kabataang Pilipinas. So tama yan. Good news ito dahil number 1 sa survey ng mga kabataang Pilipino, si Bam Aquino, si dating Senator Bam Aquino. Good news din po ito dahil kahit sa kaduluduluhan, hindi na rin natin makita ang pangalan ni Bato de la Rosa, Bongo, dito si Lacson at number 5, si Binay at number 4, si Doc Willie Ong at number 3, at syempre si dating Senator Kiko Pangilinan at number 2. Si Luke at number 8. Ulitin ko good news rin po ito dahil hindi natin makita. Wala po yung pangalan ni na Bongo, ni na Bato de la Rosa, sino pa ba? Naku, wala rin si Senator Amy Marcos. Sasabihin na naman ng mga diehard na ito na kuno ay hindi naman reliable at ang survey na ito. Linawin lang po natin na ito ay survey ng mga kabataang Pilipino. Kabataan lang po ang tinanong at sinurvey dito. Malaking bagay ito. Malaking bagay. Dahil kung titignan po natin, yung dalawang nauna, si Senator Bam Aquino at Senator Kiko Pimentel, talaga, hindi nyo alam kung ano yung mga ginawa ng mga ito nung sila ay senators pa. Kung gaano kalaki ang pakinabang ng ating bansa sa mga ganitong klaseng senators, katulad ng Senator Riza Ontiveros din. Talaga ba? Hindi nyo alam? Naku. Deserve na itong mga ito na maipalik sa Senado at maging top or 1 and 2 sa senatorial line-up or sa mga mananalong senators. Deserve talaga nila yan. Ni minsan, hindi na sangkot sa anumang anomalya at korupsyon ang mga taong ito. Bukod sa may dunong, alam yan nating lahat. Siyempre, maalam at marunong ding magtrabaho. Alam nila kung ano yung layunin nila, positibong layunin nila para sa ating bansa. Hindi katulad ng mga senators na sina Robin Padilla. Ayan. 'Di ba? Paswertihan. Kung merong bagay na pwede silang magawa, paswertihan na lang talaga. Pero kung wala dahil kulang nga sa dunong, masaklap.